dulo ng depositong Parisukat kung saan nagtatagpo ang Ilog Pasig at Dokma Maynila ay matatagpuan ang Fort Santiago. Isa sa may tuturing na pinakamahalaga at makasaysayang lugar sa ating bansa na magpapaalala at magsasabuhay ng ating makulay na kasaysayan. Ang Fort Santiago ay pinangalan bilang pagpupugay sa patron ng Espanya na si Saint James, Slayer of Moors o si Santiago Matamoros. Ang imahe nito na gawa sa kahoy ay nakadisenyo sa harap ng gate papasok ng Fort Santiago. Ang Fort Santiago ang nagsilbing base militar ng Espanya, Britanya, Amerika at Hapon. Noong sumiklab ang pangalawang digmaang pandaigdig, ito ay isang kalunos-lunos na lugar kung saan daan-daang kalalakihan at kababaihan ang ikinulong, pinahirapan at pinatay ng mga militanteng Hapon o mga tinatawag na Kempitay. Noong 1945 Battle of Manila, sinira ito ng mga Amerikano at muling naayos at napangalagaan bilang isang pampublikong parke ng itiklara ng Kongreso ng Maynila bilang Shrine of Freedom noong 1950. At ngayon, sabay-sabay nating pasyalin at tuklasin ang kagandahan at kasaysayan ng Fort Santiago. Sa pagpasok ng Fort Santiago ay kaagad niyong makikita ang ticket booth. Upang makapasok ay kailangan magbayad ng 25 pesos para sa mga estudyante at 50 pesos naman para sa mga hindi estudyante. Ating mapapansin na ang Fort Santiago ay nahahati sa dalawang bahagi, ang outer at inner Fort Santiago. Sa outer part ng Fort Santiago, ating makikita ang Gallery of the Presidents, na kung saan nakalagay ang mga imahe ng mga presidente mula kay Aguinaldo hanggang sa kasalukuyan. Makikita din natin ang picnic area kung saan maaaring magpahinga at makipagkwentuhan. Ito naman ang Plaza Moriones. Ang Plaza Moriones ay isang pampublikong parke bago ito pinakuran ng mga militanteng Kastila noong 1864. At ngayon, dumako naman tayo sa inner part ng Fort Santiago. Ang nakikita ninyo ay ang pinakapintuan ng Fort Santiago. Mapapansin ninyo na mataas at makapal ang mga pader nito na ginamit nila bilang pangdepensa. Heto naman ang moat. Ang moat ay ang parteng tubig na nakapalibot sa Fort Santiago. Ang moat ay sinasabing unang depensa laban sa mga pag-atake. Heto ang Almacenes Reales. Ang Almacenes Reales, o mas kilala sa tawag na Royal Warehouses, ay ginagamit ng mga Kastila upang paglagyan ng kanilang mga kinalakal na galing naman sa mga galyon. Heto naman ang Medyo Baluarte de San Francisco at Baluarte de San Miguel. Ang Medyo Baluarte de San Francisco at Baluarte de San Miguel naman ay ang mga kuta na nagbabantay sa Fort Santiago mula sa Ilog Pasig hanggang sa Manila Bay. Ito naman, ang Dulaang Raha Sulaiman. Ang Dulaang Raha Sulaiman ay ginagamit ngayon bilang tanghalan. Katabi nito ay isang kulungan, padasalan na kung saan tinugol ng ating pambansang bayani ang kanyang huling gabi. At heto naman ang Rizal Shrine. Ang Rizal Shrine ay dating lugar para sa mga sundalong Kastila. Dito rin ikinulong si Rizal bago ang araw ng execution. Dito rin niya isinulat ang kanyang huling tula na Mi Ultimo Adios. Ngayon, ang Rizal Shrine ay naglalaman na lamang ng ilang memorabilia tulad ng libro at gawang sining ng ating pambansang bayani. Ang Rizal Shrine ay inaalay para sa ating pambansang bayani. Heto naman, ang Postigo de la Nuestra Señora del Soledad. Ang Postigo de la Nuestra Señora del Soledad ay ginagamit noon ng mga tao sa Fort Santiago bilang labasan sa Pasig River. Ito ang Memorial Cross. Ang Memorial Cross ay isang paggunita na mahigit kumulang 600 katawan ng mga gerilya at sibilyan na matatagpuan sa Baluarte de Santa Barbara pagkatapos ng pangalawang digmaang pandaigdig.
Ito ang Baluarte de Santa Barbara. Ang Baluarte de Santa Barbara ay isang kuta na noon ay yari sa kahoy. Ang kuta na ito ay ginawa upang bantayan ang daan mula sa Pasig River noong 1953. Ito ang Palsabragas de Santa Barbara. Ang Palsabragas de Santa Barbara ay peking pader para protektahan ang pinakakuta kung sakaling magkakaroon ng mga pag-atake galing sa ilog. Ito naman ang dungeon. Ang dungeons ay ginamit ng mga sundalong Hapon bilang kulungan noong World War II. Dito pinahirapan at minaltrato ng mga sundalong Hapon ang mga bihag nilang Pilipino. Ito naman ang Rizal Monument. Ito naman ang isa sa mga monumento ng ating pambansang bayani bilang paggumunita sa kanya. Matatagpuan ito malapit sa Rizal Shrine. Ito naman ang Rizaliana Furniture Exhibit. Ang Rizaliana Furniture Exhibit ay matatagpuan sa ikalawang palapag ng Baluarte de Santa Barbara na naglalaman ng mga iba't ibang antigong kagamitan noong mga sinaunang panahon. Ito naman ang Rizal Martyrdom. Ang marmol na ito ay matatagpuan sa loob ng Fort Santiago. Ito ay binigay noong 1996 upang gunitain ng 100 anibersaryo ang pagkamartir ni Rizal. Ito naman ang mga Rizal footprints. Ang nakikita ninyong footprints ay kopya sa mga footprints ni Rizal. Ang footprints na ito ay sinasabing ang huling marcha ni Rizal patungong Bagong Bayan noong December 30, 1896. Ito ay nagsimula sa kanyang kulungan patungong Bagong Bayan o Luneta sa panahon ngayon. At ito ang Rizal Monument. Ito ay inilarawan sa mga huling sandali ni Rizal sa kanyang kulungan bago siya magmarcha patungong Bagong Bayan noong December 30, 1896. Matatagpuan ito sa gilid ng Dulaang Ras Sulaiman. Ang pagbisita sa Fort Santiago ay nagbigay sa amin ng magandang alaala. Nasariwa sa aming isipan ang mga huling panahon ni Rizal. Ang Fort Santiago ay maituturing natin na isang kayamanan na dapat pakaingatan. Sa aming pagpasyal sa Fort Santiago, natuklasan namin ng kaibang ganda nito at makasaysayang mga bahagi. Ang Fort Santiago ay isa lamang sa mga lugar na may pagmamalaki nating mga Pilipino. Sinasalamin nito ang ilan sa mga mahalagang pangyayaring bahagi ng ating makulay na kasaysayan. Nagpapaalala sa mga pinagdaanan nating mga Pilipino upang makamit ang kalayaan. Ang kalayaang utang natin sa mga bayaning nagbuwis na kanilang buhay para sa bayan. Ang magsisilbing tanglaw upang ipaglaban natin ang ating mga karapatan, manindigan sa katotohanan at mabuhay ng may takot sa Diyos, respeto sa kapwa at pagmamahal sa bayan. Kung gagawin lamang natin ang mga ito, ang Pilipinas ay mananatili pa rin perlas ng silanganan. At dyan po nagtatapos ang aming paglalakbay sa Fort Santiago. Bayan pa kayang sakdal nila, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita.